Magandang araw mga kababayan, kumusta po kayo? Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating Balita at Talakayan. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsubaybay, pagsuporta at pagtangkilik sa ating Ka Eric Celis YouTube channel at pati na rin po sa inyong pagsubaybay sa ating Ka Eric Jeff Celis Facebook account. Mga kababayan, patuloy po ang paglago ng ating channel at paglawak ng ating naaabot. Hindi lamang po sa ating balita at talakayan, mga punto de vista with Ka Eric, kung hindi pati na rin po sa ating bigwas ng Agila, kung saan po kapartner ko dyan ang ating magiting at matapang na tagapagtaguyod ng mga pagtatanggol sa interes ng sambayan ng Pilipino, walang iba kundi si Dr. Lorraine Marie Badoy. Sa araw na ito po ay maraming balita at kaganapan ang nais nating bigyan ng pagpapaliwanag. Una po dito ay ang pagharap ng mahigit 10, pagkabilang ko kanina mga 12 sila o mahigit pa na mga Marines sa dating mga miyembro ng Philippine Marines, ang iba Philippine Army at mga naging security details na mga personnel doon po, Security Detail 2, dating Congressman Saldico. Ginanap po ito sa Club Filipino. Pinangunahan po ni Attorney Levy Baligod. Isa po itong kilala na volunteer lawyer na lumalaban po sa isyu ng korupsyon at mga pandarambong sa gobyerno at tayo po ay nakasaksi kung paano po nagkaroon ng pagsisiwalat tungkol dito sa mga revelations nitong mahigit 10 first batch ito ng mga Philippine Marines dati at mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines. Okay. So, unahin po siguro natin ang mga nilalaman ng kanilang isiniwalat na may kabuluhan po sa mga naunang pahayag ni Ginoong ni Ginoong Saldico, na kanya din pong kinukumpirma earlier ang naging pahayag din ng isa sa naging security details niya na si Sergeant Gutesa. So nagtutugma po ngayon ang mga kwento at salaysay at mga naging pahayag na nauna nang inilabas ni Ginoong Saldico at ni Sergeant Gutesa dito naman po sa naging confirmation kanina ng mga inilabas na pagbubunyag nito mga dating kasapi ng Philippine Marines at ng ating Armed Forces of the Philippines. Okay. Una, kinumpirma po nila nitong mga nagtestimonya kanina sa Club Filipino na nag-deliver po sila ng limpak-limpak na mga maletang salapi na nanggaling po doon sa kanilang mga iniimpaki sa mga maleta doon sa Horizon o kaya sa Valle Verde, kung saan po nakatira o may bahay si Saldico. At isa sa mga dineliver po nila ay yung mga mali-malitang salapi na hindi po bumababa sa tig 200 million pesos to 300 million pesos na mga nilalaman po ng maleta between 48 million to 56 million papunta kay Marcos Jr. Diyan po sa kanyang bahay sa Forbes, pati po doon sa Poway, Ilocos Norte. So, wala tayong nakikita na dahilan para hindi natin paniwalaan itong magkakatugma at magkakadugtong po ng mga naging pahayag ng mga dating security aide at mga assistant ni Saldico at tinawag pa nga sila na mga basura boys sapagkat ang code nila sa mga pera na pinagnakawan na pinagpapartidahan po nila ay mga basura. So, hindi lamang po kay Martin Romualdez nagdi-deliver doon sa Forbes at sa McKinley Road, kundi nag-deliver din po doon sa labas ng Malacanang, itong tinatawag na Aguado Street House, na kung saan nagsilbi po ito na bilang war room for electoral operations po nila Marcos at nila Romualdez noong 2025 elections. At yan po ay nagpapakita na isa sa mga ginamit po na mga pinagmulan
ng pera upang punduhan ang elections ng senatorial candidates noon nila Marcos Jr. sa pamamagitan po ng tinatawag nilang alyansa sa pagwasak ng Pilipinas. Alyansa sa pagwasak ng Pilipinas talaga, ay ang mga pera na pinagnakawan mula po sa kaban ng bayan. This is the third time ito na may nag-identify kay Marcos Jr. at may direktang nag-point out, no, mga kababayan, na siya po ay tumatanggap ng mga deliveries. Una po, ang nag-point out nito, si Ginoong Saldico in his capacity as one of the inner circle or nasa main operatives ng sindikato nila Marcos at Romualdez. In-identify niya na ang punong salaring kriminal at mastermind sa pandarambong na ito ay walang iba kung hindi si Marcos Jr. at sila Romualdez. Ang pangalawa po na nag-identify na direkta po may mga utos si Marcos at mayroon po siyang communications ay ang kanyang dating undersecretary na naging pinuno po ng Presidential Legislative Liaison Office na si former Undersecretary Adrian Bersamin. At ang pangatlo po, ito, ang mga dating sundalo, mga dating Philippine Marines member at bahagi po ng Armed Forces of the Philippines na naging o nakatalaga bilang bahagi po ng mga personal and executive assistants as well as security consultants or security personnel sa kay Saldico nang siya po ay nandito pa sa Pilipinas. At ano po ang kanilang binabanggit, mga kababayan? Binabanggit po nila na makailang beses po silang nag-deliver kay Marcos Jr. ng mga mali-maletang pera na nagkakahalaga ng between 200 million pesos to as high as 300 million pesos. At may isang insidente na inihatid pa nila sa Ilocos, no, gamit yatang helicopter ni Saldico, at doon po sa Paway inihatid ang 5 maleta na nagkakalaman ng mahigit 50 million pesos sa bahay mismo nila Marcos Jr. sa Paway, Ilocos Norte. At ito ngayon ay sumambulat sapagkat may iba pa pong mga revelations na talaga namang kahindik-hindik kung malalaman natin na pati pala ang mga ninakaw na perang ito ay ginamit upang punduhan at paandarin po ang iligal at mapanghimasok, maanomalya at alasindikato na pag-iimbestiga at ang tinatawag na case build-up na ginawa po ng ICC laban kay Pangulong Rodrigo Duterte. At nagkakahalaga ito sa mga $2 million, meaning kulang-kulang po umahigit pa sa 100 million pesos ang ibinigay di umano ng mga delivery boys na ito na tagapaghatid ng mali-maleta ng mga pera ni Saldico bilang bagman, bodigero at main executioner ng kasindikatuhan nila Marcos at Romualdez. At ito po ay nagpapakita, mga kababayan, na umaabot ang mga deliveries na ito direkta kay Marcos Jr. at pati po sa paggamit mismo ng naturang pinagnakawan at pinagpartidahan po nila Saldico, nila Marcos at nila Romualdez ang pagkakaroon po ng pondo upang lumarga ang questionable at sabi nga natin, walang batayang legal at tama na panghihimasok ng ICC sa ating bansa. And the $2 million equivalent to more than 100 million pesos, mga kababayan, ay ginamit po nila Trillanes accordingly, batay doon sa mga inilabas na pahayag nila Attorney Levy Baligod at ng iba pang mga bahagi kanina ng mga Philippine Marines and dating AFP personnel, kung saan itinuturo nila na ang $2 million equivalent to more than 100 million pesos po ay panimulang pundo na ginamit upang ang illegal
at mapanghimasok na pagpasok dito sa Pilipinas ng mga so-called ICC investigators and representatives po ng mga ICC prosecutors, si Marcos at sina Romualdez po ang nagmaniobra, nagagamitin ang pundong pinagnakawan mula sa kabanang bayan, partikular na po sa mahigit 1.4 trillion pesos na pinagnanakaw at dinorobo sa ating gobyerno, partikular na po itong mga nagtuturo ngayon na si Marcos po ang pasimuno ng malawakang kasindikatuhan na ito at ang ICC ay ginamit sa pamamagitan ng bayad. At ito ay may mga elemento ng panunuhol. At ang nakapagtataka ay pati si hindi naman siya opisyal ng gobyerno pero lumalabas na siya ay special consultant nila Marcos at Romualdez, and we're talking about Sunny Boy the Big Joke Trillanes. Abatudo ang kanyang negatibong reaksyon dahil napangalanan siya at naituro siya ng mga dating mga bahagi ng AFP na mga naging miyembro sa organisasyon ng Philippine Marines ay magkaparehong tono at direktang mga pag-identify po ang kanilang binabanggit na isa sa nakinabang ay ang grupo ni Trillanes na binigyan ng special mission upang ipasiguro na ang ICC ay magsasagawa ng kanilang special attack operations, including po ang kidnapping at ang tinatawag na extraordinary rendition, at gagamitin ang pondo na nagkakahalaga ng mahigit 100 million pesos. At ang inatasan po na project holder ng special project na ito ay si Sunny Boy the Big Joke Trillanes. Aba, very interesting, no, mga kababayan, no? Una, nagkaroon po ng confirmatory declaration that indeed si Marcos po ay direktang nakikinabang at direktang nagmamando na ihatid ang partida ng pinagnakawan sa mga proyekto, like lalo na po sa infrastructure project pertaining to flood control projects na halos 90% po ay ginawang ghost projects. Kung kaya, nawawala, dinorobo at kinulimbat ng magpinsang Marcos at ang kanilang mga alipores ang ating mga resources, mga kababayan, at umaabot daw, according to the report, ay humigit kumulang 100 million pesos po ang ipinataw na pundo upang lumarga ang pangingialam at illegal na mga operations ng ICC. With the full consent po ito ni Marcos. At iyan ay nabulgar kanina na pinatotohanan po ng, I think there were 12 na mga dating miyembro ng Philippine Marines at naging bahagi po ng Armed Forces of the Philippines. So dalawang mayor na punto na yon, mga kababayan. Una, ang direct deliveries kay Marcos na nagkakahalaga, bawat delivery mahigit 200 million pesos at umaabot pa minsan sa 300 million pesos. Yan ang mga nagkokumpirma kanina na hindi pwedeng magmaang-maangan at dumiskarte ng tulog-tulugan sa pansitan si Marcos Jr. sapagkat in-identify po siya kanina. Doon, sa pagtitipon na ito ng mga dating security staff and personnel ni Ginoong Saldico. Ayan. At ang pangalawa, mga kababayan, na naging implikasyon nito ay nakumpirma na hindi lamang po ang mga politiko, mga kongresista, mga gobernador at mayor ang inabot nitong mga panunuhol mula sa bilyon-bilyong salapi na pinagnakawan hanggang trillion pesos. Ginamit pa rin po nila ito na maging tungtungan upang nang sa ganon po ang kapangyarihan ni Marcos ay mawawala ang mga kritiko. So binibili po nila Marcos ang mga kritiko at ginagamitan hindi lamang ng pananakot ng kaso, panggigipit mismo sa kanilang kabuhayan, kundi pati na po ang pagkakaroon ngayon ng problema na lahat halos ng kritiko ng gobyerno ni Marcos pinapamonitor na sa NBI at sa PNP, Cybercrime Prevention Unit,
minamanmanan po. At dahil dyan, ay ganito din pong ginawa pala sa panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte bago siya dukutin o ipinadukot at isinagawa ang extraordinary rendition with abduction and cross-border kidnapping against President Duterte. Si Marcos Jr. ay patago at palihim na nagkaroon po ng pakikipag-ugnayan at pati na po sa pagpupundo ng mga dirty operations na ito ng ICC at ang itinuturo nito ng mga testigo and even ng grupo kanina na naghayag no, sa pamumuno ni Attorney Levy Baligod ay si Sunny Boy, the Big Joke Trillanes po. Ang isa sa pasimuno dito sa mga kaganapang ito. With the budget allowed and intended for their operations ay umabot ng mga $2 million. Wow! Tumataginting na $2 million po sa ICC operatives. Ibig sabihin po, gumalaw ang ICC sa maniobra posible ni Sunny Boy, the Big Joke Trillanes, at yon po ay hindi libre. May kaakibat po yon na presyo. At yan ay tumutugma naman dito sa binanggit ni Saldico na sa paggastos lamang ng kanilang operations laban kay Pangulong Duterte, hindi bababa sa 1 billion pesos ang total na ginamit na pondo para po mapadukot at iligal na may papatatapon at iligal na may papakulong si Pangulong Rodrigo Duterte. Ayan. At ang mga pundong ito, mga kababayan, limpak-limpak malimaleta ng mga pundo, nanggaling po ito sa dugo at pawis nating mga mamamayan. Ayan. So ito po'y patikim lamang kasi may second batch pa ng paglalantad, pero it is undeniable na talagang naging exciting po ang naging reaksyon ng mga tao nang lumantad na itong mga dating security detailed kay Ginoong Saldico and direct personal knowledge nila ay kanilang binuking that in fact it was Marcos Jr. at ang kanyang pinsan na si Romualdez ang nagpasimuno ng lahat ng ito. Mabigat po ito dahil 12 at mayroon pa yatang 10 na lalabas pa. 22 individuals po ang magko-corroborate na malala at naging malaganap at organisado ang pangungurakot at pangungulimbat sa ilalim ni Marcos Jr. at nila Romualdez na gobyerno, sapagkat sila po ang pasimuno ng ganitong mga kalakaran ng sistematiko, organisado at malubha na pananumbalik ng korupsyon at pandarambong sa kaban ng bayan. Abangan po natin ang mga paghihimay-himay nito. Ito po ay una lamang po na mga pagbubuod natin ng mga naisiwalat po ng ating mga kaibigan at matatapang na mga dating miyembro na ngayon ay mga halos wala na sa serbisyo na mga dating kasapi sa Philippine Marines at pati na rin po sa Armed Forces of the Philippines. Sa mga nagtatanong po na gustong tumulong sa ating advocacy campaign na Bangon Sambayanan People's Movement, ang ating ginagamit po na GCash line ay 0916-308-7710. Ulitin ko lang po, 0916-308-7710. Mahalin po natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. May God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Bye for now. Maraming salamat. Ito po si Ka Eric.